Apat ang nasawi sa sunog sa Malabon. Kabilang dyan ang isang bata at isang person with disability o PWD. Nakatutok si Bea Pinlac. Nagngangalit na apoy ang gumising sa ilang pamilya sa Barangay Longos, Malabon pasado alas 3 ng madaling araw kanina. Ayon sa BFP, hindi bababa sa 11 pamilya ang apektado sa sunog na umabot ng first alarm at tumupok sa 6 na bahay na gawa sa light materials. Ang isang pamilya rito, tila gumuho ang mundo nang makumpirmang nasawi ang 4 nilang kaanak na natrap sa nasusunog nilang bahay. Pagising na lang namin, lumiliyab na, nagtakbuhan na kami. Apat lang nawawala sa amin dun sa mga nakatira. Gumawa kami ng tuwalya na, tapos binasa namin kasi grabe na yung apoy. Nasa, nagmumula sa taas, tapos talagang pinilit na lang namin makalabas. Hindi ko alam na hindi pala sila nakasunod. Patay ang 25 taong gulang na ina, anak niyang 9 na taong gulang at ang 2 kapatid ng babae, kabilang ang 38 taong gulang na person with disability o PWD. Yung 4 na casualties nasa likod, back portion siya ng residence nila. Kaya possibly na-trap sila dun sa isang kwarto, nagsama-sama na lang sila dun. 3 ang sugatan sa sunog. Si Nanay Maylin, papasok na raw sana sa trabaho nang sumiklab ang apoy. Nakita ko umaapoy. Yung mga anak ko, inano ko talaga. Ang iba pang nasunugan, nakayapak ng lumabas at halos wala nang naisalbang gamit. Tumagal ng mahigit kumulang 3 oras ang sunog bago tuluyang naapula. Medyo natagalan lang dahil active pa po yung kuryente. So nagre-request pa tayo nung time na yun sa Meralco para makat yung power supply. Iskinita yung dinaanan natin. Ang kagandaan lang dito na confine siya ng firewall. Kaya nalimit lang yung isang compound lang yung nasunog niya. Sa Barangay Hall muna pansamantalang nanunuluyan ang ilang pamilyang nasunugan. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras.